So dito sa baba, medyo napipil na akong kakaiba dito. Ano, may something na dito. Ikaw na ba yung bata na sinasabi, nagpaparamdam dito at nagpapakita? Oo! Posible tayong nadidetect niyan kasi sa baba lang ang sensor niyan eh. Ang abandonadong hotel na ito ay matatagpuan sa Tagbilaran, Bohol at may higit 20 taon na daw itong abandonado. Ayon sa mga lokal dito, simula daw nang maabandona ito, marami na daw kababalaghan ang nangyayari dito. Minsan daw ay may naririnig silang boses dito ng batang umiiyak at minsan naman daw ay may nakikita sila ditong aninong naglalakad. Tingnan sa mga kwento ng mga taong nagpupunta dito, may nagpaparamdam daw dito, spirito daw ng bata. Pero ang pinaka nakakatakot at nakakabahala sa lahat ay may mga adik na daw ditong pagala-gala. Gabi na nang bumiyahe kami para puntahan ng nasabing lokasyon at matapos ang mahigit 2 oras na biyahe, narating na namin ito. So ayun, nandito na tayo at kasama nga pala natin si Mervin. Siya yung nagsabi ng location dito sa Bohol habang nandito tayo. At nang nandito na nga kami sa lokasyon, pumasok na kagad kami sa loob nito para mag-explore. So ngayon nandito na tayo at mapapansin nyo dito, sobrang luma talaga nito. At sa bungad pa lang ng lugar na ito ay bakas na kagad yung pagkaluma nito. Makikita mo dito po, lumot na, din yung mga ibang bahagi, ganun din, wasak na din. So tara, pasukin natin, pisahan natin dito sa taas. Umakyat na kami sa taas nito. Pagdating namin dito, ito na kagad yung bumungad sa amin. Sira na din tong mga pader. Giba na yung mga pader dito at sira na din yung mga flooring sa kwarto nito. So guys, tignan nyo, sira-sira na. Wala na siyang flooring. Yung mga poste na lang yung naiwan dito sa taas. At nang puntahan ko yung kasunod na kwarto nito, so ito yung pangalawang kwarto. Ganun din, sira-sira na din. Malalim nga, wala na siyang sahig. At nang mapunta naman kami sa dulong bahagi nito, so dito sa taas, wala na. May kambing nga. So guys, may mga kambing nga dito. Kaya pala sobrang daming dumi ng kambing. Kasi may kambing pala talaga dito. Ayun, ang dami nila. At nang puntahan naman namin yung dulong kwarto dito, sira na din yung mga sahig dito. So hindi natin ito mapapasok kasi baka malaglag pa tayo dito, mataas to, 3 palapag. At dito naman sa likod, dito na yung dagat. Malalaki yung puno dito, medyo napapakreepy yung malalaking puno. Nagpatuloy na ulit kami na mag-explore para puntahan yung iba pang bahagi ng gusali dito sa taas. At nang marating nga namin itong kabilang dulo, sira na din yung mga bubong nito. At may mga lumot na din yung mga sahig nito. Sabi ni Mervin, na to 5 palapag. So pababa yung natin, explore natin, nag-umpisa tayo sa pinakataas. At nang bumaba na nga kami dito, nagpatuloy na ulit kami na mag-explore. Dito naman, papansin mo dito, puro vandalism na. Siyempre, pag-abandon, hindi natin may iwasan na may pumupuntang mga kabataan o tinatambayan doon lugar na to. Kaya papansin mo dito, puro vandalism na. So tara, taan naman natin yung mga kwarto dito kung anong mayroon dito. At nang puntahan ko yung gilid nito, nagkalat din yung mga dumi ng kambing dito. Hindi na kambing yan medyo makati sa bayan. So dito na yung 4th floor. So may entrance dun sa unahan, and then meron din ditong entrance. Nagpatuloy lang kami na mag-explore dito sa abandonadong gusali. So dito, daming kalat dito. At habang nandito kami, unti-unti na din nag-iiba yung ambience ng lugar. So dito sa baba, medyo napipil na akong kakaiba dito. Parang may something na dito. At habang nandito kami, may narinig akong kaluskos sa paligid. Ano yan? Pero hindi ko na lang ito pinansin at inisip ko na lang na baka patak lang ito ng ulan. Patak siguro ng ulan. At nang marating nga namin yung pinakadulo nito, So dito na tayo sa pinakadulo. Ito yung dulong bahagi. So tingnan natin dito. at nang tignan ko yung kwarto dito, wala na din itong sahig. Ang isa pang nagpapakaripi dito yung mga puno. Oo. Ang lalaki ng puno. Ayun o. Tataas ng puno. At medyo creepy din talaga sa lugar na ito. So tara, explore pa natin. Nagpatuloy na ulit kami na mag-explore para puntahan yung kabilang side nito. So nasa kabilang side tayo. Ito yung pinaka-entrance niya. Kasi kung mapapansin mo dito, ito yung bintana, may lagay ng aircon, may pintuan. At katulad sa ibang kwarto na nakita ko, Ito yung CR nila. wala na din itong mga sahig. Kasi dito din sa 3rd floor, sira na din yung flooring. Kaya hindi natin mapasok yung sa loob. Pero pag bumaba tayo,
Papasok natin yung pinakaloob nun. At nang puntahan ko naman yung katabing kwarto nito, may mga vandalismo din yung mga pader nito. Kung alam nyo yung salita na yan, di kasi nakakaintindi ng salitang Bisaya. So kung alam nyo yung salita na yan, translate nyo na lang yan sa comment section. Nagpatuloy lang ulit kami na mag-explore para tignan pa yung iba pang mga kwarto. Nararamdaman ka bang kakaiba? Wala pa naman. Parang wala naman nakakatakot eh. Parang hindi ko alam kung totoo yung sinasabi namin napaparamdam, napapakita. Pero base sa pakiramdam ko, wala naman nakakakilabot. Although kasi pag abandon, sinabi mong abandon, nakakatakot talaga. Kaya siguro naiisip nila natakot sila dahil abandon nga. So pumapasok sa isip nila na may mga multo dun, papakita dun. So tignan natin kung may magpapakita sa atin, magpaparamdam. Mamaya pag nagsagawa tayo ng investigation. Nagpatuloy lang kami na mag-explore at pumunta naman kami sa baba nito. So ito na yung pinakababa na nakikita natin dun sa taas. At pagdating nga namin dito sa baba ay pumasok kami sa loob nito. Pero sobrang dilim dito. Hindi na to kwarto. Wala akong idea kung anong kwarto ito, pero kung pagmamasdan mo ito, para itong isang malaking bodega o parang isang kusina. So dito, may bato dito na nilulumot na. Hindi ko alam kung ano tong, bakit may bato dito na nakalagay. At dahil sa tagal na nga ng panahon nang simula itong maabandona, puno na din ito ng mga basura sa loob. So dahil sa tagal na nga nang na-abandon, yung mga debris nung flooring nandito na nagpagsakan. Lumabas na kami sa loob nito para puntahan naman yung pinakababang bahagi ng gusali. Ito na yung pinaka second floor niya. At nang nandito na nga kami sa baba, pumasok na kami sa kwarto nito. So dito, tignan natin yung CR dito. At nang pasukin ko nga yung CR dito, ito yung mga nakita ko. May mga debris din. May mga damit, may mga basura. So tara, puntahan pa natin yung mga ibang kwarto. Lumabas na ako dito sa unang kwarto para pumunta naman sa katabing kwarto nito. So ito yung pangalawang kwarto. Pasukin din natin yung CR. At nang puntahan ko yung CR nito, Yung mga foil. may mga nagkalat sa sahig nito na mga aluminum foil. So yung CR nila dito, may mga drug paraphernalia. So may pupunta nga dito mga nag-aadik-adik. Nagpatuloy lang ako na mag-explore at pinuntahan ko naman yung katabing kwarto nito. So ito yung pangatlong CR. At nang tignan ko naman yung CR dito, wala namang mga nakakalat na aluminum foil sa sahig nito. Sa pangatlong CR, wala namang foil. At nang puntahan ko din yung isa pang CR sa katabing kwarto nito. So dito, wala namang mga foil dito pero may mga lighter. At habang nandito kami, nag-iiba na din yung pakiramdam ng kasama ko. So habang nandito kami, habang lumalayo at lumalalim kami, nararamdaman daw si Mervin. Nararamdaman ko ba? Parang bumibigat yung pakaramdam. Parang lumalamig. So dito sa second floor, dito yung may kakaibang pakiramdam. Hindi natin malaman kung nararamdaman nyo na lumalamig. Pero kung mapapansin nyo yung ano ko, yung mukha ko, may mga pawis-pawis na. Dahil medyo mainit dito. Although tabing dagat siya, walang hangin. Pero sabi ni Mervin, nakakaramdam daw siya ng malamig. So kakatapos lang natin mag-explore. Ngayon naman magkasagawa tayo ng investigation dito sa pinakababang floor at magse-set up tayo ng mga equipment. Titignan natin kung totoo nga ba talaga yung sinasabi ng mga tao na may nagpapakita at nagpaparamdam dito. Nag-set up na ako ng mga equipment na gagamitin ko para sa investigation. Pero hindi pa ako tapos mag-set up, tumutunog na kagad yung music box na nilagay ko. So guys, tumunog na kagad yung music box natin doon. Doon yung nakatutok sa kabila. Then meron siyang na-detect doon. May dumaan dyan or may nakatayo dyan. So nagse-set up pa lang tayo ng mga equipment natin. Tumutunog din mga ghost equipment natin. At pagkatapos nga namin mag-setup, sinimulan ko na ang investigation. So ngayon kakatapos lang natin mag-setup ng mga equipment natin. At ang oras natin ngayon ay 3:22 ng madaling araw. So tamang-tama ito. Kasi sinasabi nila na ang 3 AM daw ay devil hours. So doon daw naglalabasan yung mga entity, mga spirit. Alas 3 ng madaling araw, sinimulan ko na magtanong at makipag-usap. Magandang gabi po. Kung may mga espiritu man dito or mga elemento, entity, inaanyayahan ko kayong lumapit dito sa harap namin. Gusto namin makipag-usap sa inyo. Gusto namin malaman kung may katotohanan yung mga sinasabi ng mga tao na may espiritu dito or elemento na nagpapakita at nagpaparamdam. So as of now, titignan muna natin kung may tutunog o ilaw dyan sa mga equipment na nilapag natin. Pinakaramdaman lang muna namin ng paligid. Pwede bang pailawin ninyo o patunogin yung mga equipment na nandyan sa lapag? At tinignan din namin kung may ilaw ba sa mga equipment na nilapag ko. Para malaman namin kung totoo yung sinasabi ng mga tao. Pwede nyo bang gawin yon? Pero lumipas ang ilang minuto, wala kahit isa dito ang umilaw at tumunog. I-demonstrate ko sa inyo kung paano papatunogin at paiilawin itong mga equipment dito. Kaya naisip ko na i-demonstrate kung paano patutunogin at paiilawin yung mga equipment na nilapag ko.
Dito din, kapag dumaan ka dito, tutunog ulit yan at iilaw. At matapos ko ang i-demonstrate kung paano patutunugin at paiilawin yung mga equipment, ito na yung nangyari. Oh! Hindi na tayo yan. At nang tumunog nga yung music box, sinimulan ko na ulit na magtanong. Ikaw na ba yung bata na sinasabi, nagpaparamdam dito at nagpapakita? Pwede bang ulit na dumaan ka dyan? Patulogin mo ulit yung music box na yan? At pagbasdan nyo itong mabuti dahil after kong sabihin na lumapit siya sa akin, ito na yung nangyari. O lumapit ka sa akin? Oh! Ano mo yun? Umilaw? Guys, umilaw yung ihimip natin. Nandito ka. Ayun. Ay! Umilaw din yung ghost ball. Ayun o. Oh! Nasa pangatlo siya. Nandito lang siya sa tabi ko. Ayun o. Ayun o, wala. Kung nandito ka, kung ikaw yung sinasabi na bata na nagpapakita dito, pwede mo bang ulitin na lumapit dito sa EMF ko? Oh! Biglang nag-spike yung EMF na hawak ko at bigla ding umilaw yung ghost ball na nasa harap ko. Pero hindi ako sigurado kung espiritu na ba nung bata yung nagpailaw nito. Kaya sinubukan ko ulit na magtanong. Pwede ko bang malaman kung ilan kayo? Pwede mo bang lumapit ka ulit dito sa EMF? Or patulogin mo na lang yung ibang equipment? At makalipas ang ilang sandali, hindi na muling umilaw yung EMF at yung ghost ball. Biglang umilaw yung EMF and then umilaw din yung ghost ball. Ayun yung ghost ball oh. Umilaw din yan. Tignan mo hawakan mo to. Titignan natin kung tayo ba yung nag-focus ng pag-ilaw ng bola. Titignan natin kung lalakad ako kung iilaw siya. Tapat mo sa paa ko, saka dun sa ano. Ayan guys oh. Niyuyug-yug ko na tong niyuyug-yug ko na tong sahig. Pero hindi umiilaw yung ghost ball. Pero kanina umilaw yan. So imposibleng tayo yung na-detect niyan kaya umilaw siya. And then yung EMF sabay umilaw nung umilaw yung ghost ball. So possible nandito nga yung espiritu ng bata. Posible nga talaga na may nagpailaw na mga ito. Kung ikaw yung espiritu ng bata, pwede bang lumapit ulit dito sa EMF na hawak ko? Pwede mo bang pailawin ulit ko? Kaya para mas lalo pa kaming maliwanagan, nagpatuloy lang ulit kami na magtanong. Kung hindi naman ikaw yung espiritu ng bata o ibang spirits ka, pailawin mo din to. EMF na hawak ko or kahit na ano dyan. Pero lumipas ang ilang minuto, wala na nag-respond sa amin. Kaya naisipan ko na ilipat ng pwesto yung REM pad. Nilapit ko yung REM pad dyan sa may pintuan. Kung nandyan ka, lumapit ka lang dyan, tutulog yan at iilaw. Pero kahit nilipat ko na ng pwesto yung mga equipment, wala pa rin nag-respond sa amin. Kakaiba yung nararamdaman ko dito. At nang may naramdaman na kakaiba yung kasama ko sa loob ng kwarto, nag-decide ako na pasukin ito. So guys, dito daw may kakaiba daw nararamdaman si Mervin. So try natin pumasok dito. Tingnan natin kung may madidetect yung EMF natin. At nang pasukin ko nga ito, wala namang nadetect yung EMF dito na kakaiba. So try natin pumunta pa dun sa pinakadulo. Kaya nag-decide na ako na lumipat na ng pwesto at sa dulong bahagi na namin ituloy ang investigation. Nandito ka ba sa kwarto na ito? Dito sa dulo? Kung nandito ka, pailawin mo yung mga equipment namin. Muli naming itinuloy ang investigation dito sa may dulong kwarto. Habang nandito ako, hindi maganda yung pakiramdam ko sa lugar na ito. Mataas yung balibo ko. Gusto mo ba natulungan ka namin makaalis dito? Kung gusto mong makaalis na dito, na-trap ka na dito, pwede kitang tulungan para makaalis ka na dito. Kung yun ang gusto mo, pailawin mo lang yung mga equipment namin dyan. Yung bola, yung REM pad, at itong EMF, kung yun ang kagustuhan mo. Naghintay lang ako kung may mag-response ba sa mga sinabi ko. Pero kahit isa sa mga equipment namin ay walang tumunog at umilaw dito. Kaya nagpatuloy lang ulit ako na magtanong para makakuha pa ng iba pang impormasyon. Bakit nandito ka pa hanggang ngayon? Tahanan mo ba to? Tong lugar na to? Kung oo, nandiyan yung mga equipment namin, patulogin mo lang at pailawin. At kung hindi naman, pwede kang gumawa ng ingay na maririnig namin para malaman namin yung sagot mo. At pakinggan at pagmasdan nyo itong mabuti dahil after kong magtanong, ito na yung nangyari. Oh! Oh! Yung EMF, umilaw. Tatlo. And then, habang sinasabi ko na gumawa ng tunog, nilaglag dito. Rinig yun sa camera. So, ibig sa... Ayan na. Yan o. Pwede mo ba pailawin sa apat?
pailawin mo sa pang-apat na ilaw. Sigurado ako na may kasama kami dito na hindi namin nakikita. Kaya kinuha ko yung ibang equipment para ilagay dito sa dulong kwarto at magpatuloy na magtanong. Pwede ko bang malaman kung babae ka? Kung babae ka, pailawin mo itong EMF na sa kamay ko. Lumapit ka lang dito. Naghintay lang ako kung may mag-response ba sa tanong ko. Pero lumipas ang ilang sandali, hindi naman umilaw yung EMF na hawak ko. So, hindi ka babae. Kung lalaki ka naman, pwede kang sumagot gamit itong EMF na to. Pero wala na talaga nag-response sa tanong ko. So, hindi umilaw yung EMF natin nung tinanong natin siya kung babae or lalaki. So, possible na wala na siya dito sa lugar na to. Kaya nag-decide na ako na pumasok sa loob ng kwarto at doon na magpatuloy na magtanong. Dito ka ba sa kwarto na to? Kung oo, lumapit ka lang dito sa EMF na hawak ko or gumawa ka ulit ng ingay na maririnig namin para malaman namin na nandito ka. Pero kahit dito sa loob ng kwarto ay wala nag-response sa amin. Kaya sinubukan ko na pumunta sa katabing kwarto nito at dito ay pagpatuloy na magtanong. Nandito ka ba sa kwarto na to? Kung oo, lumapit ka lang dito sa EMF. Pailawin mo to. Pero wala na talaga nag-response sa amin gamit yung mga equipment namin. So ngayon, ayaw magsiilaw naman ng EMF natin. And then yung mga equipment natin sa labas, hindi tumutunog at umiilaw. Kaya nag-decide na kami na tapusin na ang investigation. Maraming salamat sa mga nakasalamuhan namin dito, nakausap namin, kung spirits ka man or entity. Maraming salamat sa oras mo. Natapusin na namin yung investigation. Pero mukhang ayaw pa niya na umalis kami dito. Yung music box umilaw sa labas, tumunog. At dahil nga tumunog at umilaw yung music box sa labas, sinubukan ko pa ulit na magtanong. Ayaw mo pa ba kami na umalis or umuwi? Kung ayaw mo pa, pailawin mo nga ulit at patulugin yung music box dyan. At maya-maya nga lang, ito na yung nangyari. Oh! Posible tayong nadidetect niyan kasi sa baba lang ang sensor niyan eh. Pag ganun ang sensor niya, no? May pader na kabila na ako. Oo, kasi pader yan, no? Tignan mo, pader yan. Kaya nakaharang na yan dyan, posible kami nadidetect niyan. Saka kung kami nadidetect niyan, kanina pa talaga dapat umiilaw yan, tumutunog. Marahil may mga nagpaparamdam nga at nagpapakita sa abandonadong lugar na ito. Kaya ang tanging magagawa na lang namin ay ipagdasal ang mga kaluluwa na hindi matahimik sa lugar na ito. So kung umabot ka dito sa video na to, maraming salamat at paabutin natin to ng 1,000 likes. Kung kaya pang mas mataas, paabutin natin to. And then see you sa next video.